Yan, sayawan mo mga basher na yan. Marami kaming nagmamahal sa iyo, Prit. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaalagad. So wala pang upload yung dalawa sa kanilang mga YouTube, no? Si Inday Ugdot at si Peking Koreana mga kaalagad. So habang naghihintay tayo mga kaalagad, in-stock ko po itong Facebook page ni Chris na nagbaka sakali ako na may bago siyang upload dito. Alam nyo naman na nagbabalik na po si Chris na sa pag-upload ng mga sayaw-sayaw niya dito sa Facebook mga kaalagad, yung mga TikTok, mga sayaw-sayaw niya ba. Ayan, ito po yung latest na upload niya mga kaalagad. Kahapon po ito, alas 8 ng umaga, kasama niya po si Inday Ugdot. Ayan. Si Inday Ugdot, 2 araw na itong walang upload sa YouTube. Si Chris na, 4 na araw na. Pero si Chris na is, nagla-live siya araw-araw kahit wala siyang upload, no? Medyo balansi lang din, pero iba din talaga yung may upload eh. Sa pagkakaalam ko lang ha, mga kalagad. So magbasa tayo ng comment dito kung ano yung napag-usapan ng mga kalagad natin dito sa comment section. Ano yung mga comment nila. So ayan dito. Medyo mahaba yung unang comment, no? Si ma'am. Ito pala yung comment niya mga kaalagad, oh. Hello, na-miss na namin ang bardagulan nyo ni sir na alam kong di na mauulit. Gawin na lang nating masayang alaala. So, alaala na lang talaga. Sana wag mawala yung respeto mo kay sir. Di siya perfectong tao at ganun ka din. Dasal ko na lang na malampasan nyo ang mga basher. Nakakalungkot na umabot sa ganito. Akala ko babalik pa sa dati. Viewer nyo ako pareho, ingat sa mga binibitawang salita dahil kunting sablay mo lang dito sa social media, puputaktihin ka ng mga basher. Respect Sir Paul, ingat palagi. Chris naman. Ayan. May nag-reply dito ng mga kaalagad din natin. Madaming comment dito. Ayan, madami siya. Pero ito pong comment yung nangunguna. Itong comment ng isang kaalagad na, itong comment ni ma'am. So may nag-reply sa kanya, sabi nung nag-reply, ma'am, huwag na ipilit idikit siya kay Sir Paul. Hindi siya sir, Ma'am Paula. Ayun. Hindi daw si Sir Paul, Ma'am Nagbibiro lang siguro itong taong to, no? May nag-reply pa, si sir mo ang bumitaw, hindi si Chris na. At malaki ang respeto niyan kay sir mo. Pero si sir mo, di ko lang sure kung meron din yan. Ayun. Correct kasi si. Ayan. Ganon talaga ang buhay, pero sa araw-araw na nag-uusap sila in private na sabi ni Pugong Biyahero sa live niya, ibig sabihin lang yon dumadaan sa proseso si PG gaya ng binitawan niya na salita sa harapan ng parents ni Chris Nad noon. Kaya nga sabi ni PG, wala nang pag-asa na babalik pa ang Chris Pao. Kung naintindihan nyo yung ibig sabihin, teleserye lang ang Chris Pao at tapos na talaga noong February 14. Nasa totoong buhay na sila, hindi na sa teleserye. Hindi na yon lang kasi nagigets ang ibig sabihin ni PG. Kaya nga in private sila lang nag-uusap. Para sa mga basher dyan, intindihin nyo maigi, lawakan nyo ang pag-iisip nyo. Move on na kayo. Chris Pao kasi nasa stage na sila sa private life. Kumbaga dumaan na sa proseso si PG, gets nyo? Sus, mga basher talaga. Ayan. Yes, move on na Chris Pao, pero in real life wala naman tayo talaga yung dapat wag i-connect kasi wala man ngani. Support lang tayo sa kanila lalo na kay Chris na. So ayan, nasabi ko na to sa video ko kagabi tungkol dito sa word na pag-move on. Hindi din natin masisisi yung ibang mga PB Team viewers na yung ibang mga kalagad na yung kahit mga simpleng pagpo-post lang ng dalawang side is pilit connect kasi hindi rin biro yung pinadama nila the time na kalakasan pa ng Chris Pao eh. Yung iba wala sigurong planong mag-move on at siguro may nakikita pa silang sign, mga ganon. So hindi natin masisisi yung mga hindi pa nakapag-move on, no? So kung ulitin ko lang, kung gusto nila na ayun nga, yung na mga love team ngayon, yung mga matagal nang naghihiwalay, halimbawa mga Katnil, hanggang ngayon nga kahit anong mga ginagawa ng dalawa, pinagko-connect pa rin ng mga Katnil fans. Ganun lang din, 'di ba? Ganun lang din yung Chris Pao. Ilang taon na yung nakalipas yung Katnil, pero kapag may post na yung isang side may post na parang sa Katnil fans is parang may meaning, parang para sa isang side yung post na yon. So ayun, nagkakagulo na yung mga Katnil fans, parang may debate na, no? Parang may meaning na sa kanila. So ganun din itong mga Chris Pao fans na ito. Same lang yan kasi naging solid sila, sinubaybayan talaga nila. So yung yung salita na pag-move on, hindi nyo po sila masisisi dyan na kahit hanggang ngayon ay kinokorek pa rin nila yung simpleng pagpo-post po kasi hindi rin biro yung kilig nila, di ba? Hayaan na lang din natin, no? Yes, tama po kayo.
True yan din ang pagkakaintindi ko at palagi din naman sinabi ni Sir Paul sa pag-live na nag-chat din sila at nasabi din ni Chris na noon pa na ayaw niya ng video in personal live nila. Ayun. Oo, sinabi ni Chris na kay PG. Kaya nga sabi ni PG, irespeto niya ang request ni Chris na private na lang sila mag-usap. Kaya sa mga fans ni Chris Pao, ay ganun ba? Si Chris na pala yung i-private na lang yung siguro teleserye siya, talaga siguro yun, teleserye lang, pero na in love siguro bilang babae, di ba? May effort si Sir Paul siguro na full si Chris na gano'n, na parang patagal ng patagal, parang nag-need siya ng ano ba talaga yung totoo, like that, di ba? Na hindi natin maiwasan yung ma-full siguro, kaya parang gusto siguro ni Chris na ng paglilinaw siguro, like that, no? Ewan ko ba, opinion to kalagad na, baka may mga magalit naman dyan. Sila nag-uusap, kaya sa mga fans ni Chris Pao, hindi nyo lang maintindihan ang sabi ni PG na tapos na ang teleserye. Ayun, may mga talaga, may mga pibiting viewers at mga tagapagsubaybay ng Chris Pao noon, mga kaalagad natin na para pinanindigan talaga nila sa isip nila na teleserye lang yon, parang final na sa isip nila ba, na yung kaganapan na yon is hindi sila naniniwala na totohanan. Kumbaga para sa kanila teleserye lang. Nakabase din yan sa kung ano siguro yung mga na-observe nila. Iba-iba kasi tayo ng pag-intindi, pag-psycho sa mga ginagawa ng mga iniidolo natin. So may iba din talaga na para sa kanila teleserye lang. Wala nang argumento, mga kaalagad. Ang sabi ni PG na tapos na ang teleserye, nasa stage na sila ng real life or in private life na sila. Hindi na teleserye at wala ng Chris Pao. Hindi nyo maintindihan ang ibig sabihin ni PG kasi pilit nyo kinoconnect sa teleserye Nasa stage in real life na sila. Ayun. Diyan kasi binabas ang Chris Pao sa mga taong hindi nakakaintindi sa paliwanag ni Sir Paul. Halos bawat live niya, palagi din niya sinasabi, araw-araw naman silang nag-chat. Ang mga basher, hindi yan totoong supported sa Chris Pao. Wala naman sigurong teleserye na walang wakasan at lahat ng ending ay masaya. Masakit man ang ending ng teleserye nila, pero wala tayong magagawa kasi yun na talaga ang end na gusto nila. So dito, napapansin ko sa mga nagsasabi na teleserye, parang gusto na nilang mag-move on daw yung iba. Hindi naman lahat kasi na Chris Pao fans is tanggap na nila na teleserye talaga yon. Marami din kasing napaniwala at hindi sila maniwala na teleserye lang. Kumbaga nadala talaga sila ba. Kaya hanggang ngayon siguro, kaya pilit nila kinoconnect yung mga hanggang ngayon, isa din sa mga rason kasi hindi din biro yung parang ayaw nila maniwala na teleserye lang yon. Parang kailangan nila ng hustisya or kasagutan hanggang ngayon kasi bigla-bigla na lang tapos. Pero yung mga ibang Chris Pao fans na nagets na teleserye daw base sa comment nila na para sa kanila teleserye lang yon, naka-move on na sila. Parang nagigets daw nila yung point ni Sir Paul sa mga sinasabi ni Sir Paul ba, mga kaalagad. Tama, panggulo lang yung mga basher talaga at hindi sila talaga supporters ng Chris Pao. Talagang itinigil nila ang teleserye nang nagyapak na si PG nagtapat na si PG kay Chris na kasi nga gusto ni PG ay nagtotoong buhay na gaya ng sinabi niya sa interview niya kay Tots TV, which is nangyari nga kaso may mga tao lang talagang hindi maintindihan. Gusto nila lagi nakikita lang kaswitan ang dalawa Pinag-usapan nilang dalawa naman na tapos na ang teleserye at nasa stage na sila ng real life at request ng isa ay private. Yun lang, wala ng video. Tadhana na lang ang makapagsabi at maganda ay nag-usap na sila in private. Handa naman maghihintay ang isang PG kung kailan ready na ang isa dyan. Ang sabi ni PG kasi siya ay naka-ready na anytime. Kaya kung hindi pa ready ang isa, handa siyang maghintay. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi ba? Ayun. Medyo na parami yung comment nila, pero para sa inyo mga kalagad, basahin ko na lang. Ayun, dito naman. Para makuha niya lahat ang atensyon ng mga supporters. Ayun, intindihin niyo lang, may mga medyo negatibo talaga tayong mababasa ditong comment. Kanya-kanya naman talaga tayo, Hindi natin pwedeng pagdiktahan ng bawat isa. May kanya-kanya tayong pag-intindi sa mga bagay-bagay at may freedom po tayo dito sa social media, mga kalagad. Ako, para sa akin, hindi na ako umasa pa na sila pa. Kasi sa nangyari sa Mindoro, na iniwan si Chris na at pinabayaan na lang, sobrang sakit yun. Naawa ako sobra kay Chris na. Kasi
strangyo sa lugar or stranger siya sa lugar. Kumbaga dayo si Krishna sa lugar nila ni PB. Awang-awa talaga ako. Pero matagal na yon, kalimutan na natin, pero masakit. Ayun. Tapos na nga ang teleserye, move on na kayo, sabi nga ni Sir Paul. Wala na yon, support nyo na lang daw ang idol nyo. Ayan. Sorry, pwede malaman kung anong dahilan. Sayang nawala sila. Yan, may isa ditong medyo hindi updated, no? Hindi naman daw naging sila sa true life. Teleserye lang naging sila. Pero nang ligaw ata sa Sir Paul, pero parang ayaw ni Krishna sa kanya. Hindi naman yan umiimik kahit nasaktan na ang husto. Ayun, ibig sabihin siguro ni Ma'am si Krishna. At yung respeto niya kay Sir Paul, andun pa rin, di nawawala. At pati yung utang na loob na laging sinusumbat sa kanya ng mga basher, hindi yan nakalimutan ni B. Krishna. Yes, palagi nagpapasalamat yan si Krishna. Na alam ni Krishna yan mga kalagad na wala siya sa kinatatayuan ngayon, yung mga blessing at tatanggap niya kung hindi dahil kay Sir Paul, no? Aminado si Krishna diyan, grateful si Krishna kay Sir Paul mga kalagad. Yung laging sinusumbat ng mga basher na wala daw utang na loob si Krishna, hindi po totoo 'yan. Alam ni Krishna na si Sir Paul lahat yung rason kung bakit na nagbigyan siya ng opportunity na mabago yung buhay niya. Gulang ng Gobi Krishna, nakita ng Diyos kung sino yung mga mapagkunwari, mapalastangan. Tiisin mo lang sa ginawa nila sa buhay mo, magandang mga pangyayari sa buhay mo. Sila ang magpapasikat sa iyo ng husto. At ngayon sumikat ka, kay kinaingitan ka naman, walang mga magawa sa buhay. Ayan. Huwag mong pansinin, Miss Krishna, ang mga basher. Huwag kang magpa-apekto. Masaktan ka kung yung mismong makatulong sa iyo ang manunumbat. Ayun, tama. Ang huwag kang masaktan dahil yung basher viewer lang din yan. Masaktan siguro kung si Sir Paul na yung manumbat. Ito yung ibig sabihin ni Ma'am. Tama. Kasi yun na yung taong may malaking naitulong sa iyo. Yun yung naging rason. Kaya that time, kung manumbat siya, doon ka na maintindihan natin na dapat kang masaktan. 'Di ba? Pero hindi naman yan hindi naman ganun pagkatao sa Sir Paul na manumbat. Sa pagkakilala ko kay Sir Paul, parang wala sa kanya yung mga ganyan. Pero alam ko hindi na yung ganun. Yung mga manunumbat na yan ay walang ambag sa pareho yung buhay. Tama. Hindi natin i-connect silang Krishna sa mga taong plastic kasi siya ang nakakaalam kung sino ang totoong tao. Okay. May point din ito si Ma'am. Si Krishna lang din yung nakakaalam kung sino yung totoo sa kanya sa PB team, like that, kung sino yung totoong tao, kasi si Krishna yung nakakasama sa mga tao na yon, di ba? Lang tayo mga supporter ni Krishna. So ayun, madamang comment dito, no? So sabi naman dito na yan, ganyan ka, sayawan mo, inggit-pikit na lang. Yan, sayawan mo mga basher na yan. Marami kaming nagmamahal sa iyo, Pretty Krishna. Solid supporters mo kami, kaya patuloy lang sa pagbablog para sa mga pangarap mo. So, dito napansin ko talaga sa mga kalagad natin. Sinusuportahan, karamihan talaga sinusuportahan pa rin nila si Krishna hanggang ngayon. Hindi sa kumampi sila after nung nagka-issue, kundi marami din ditong kalagad na ang rason nila kung bakit mas sinuportahan nila si Krishna ngayon is gusto nilang makatulong kay Krishna, gusto nilang makita yung pagbabago ng buhay ng pamilya ni Krishna, like that, yung pag-asenso nila, yung mga achievement ni Krishna. No, excited sila kaya patuloy pa rin yung pag-support nila ba. Magandang mindset, no, yun mga kalagad. No, sana wag kayong magtumigil, no, hanggang mapanood na natin yung balang araw, update, bagong bahay na naman yung vlog ni Krishna. Bibigyan tayo niya ng update kung ano yung ganap sa pinapatayo niyang bahay, di ba? Alam ko at mangyayari talaga yun mga kalagad. So yan lang for this video. Maraming salamat sa panonood at kung nagbabasa lang tayo ng comment dito, no, at wag po kayong magalit, lalo na din sa mga nagko-comment kasi kanya-kanya po tayo ng pag-intindi sa mga iniidolo natin, sa pag-psycho ng pangyayari, sa pag-unawa, like that. Kanya-kanya po tayo. So ayan, maraming salamat sa panonood. Wag po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at wag po kayong mag-like sa aking video at maraming salamat po. God bless po kayong lahat mga kalagad. Bye-bye.